Kaugnay sa sunod-sunod na pahayag laban kay Pangulong Bongbong Marcos, mapanayin po natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang umaga po. Yes, good morning Igan. Good morning sa lahat ng mga kababayan nating nanonood sa inyong programa. Nagbigay na po ba ng reaksyon si Pangulong Marcos mismo kaugnay ng mga sinabi ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos hinggil sa issue ng paggamit ng droga? Yes, dismayado po ang Pangulo. Dismayado na umabot sa ganitong kasinungalingan ang ginawa ng kanyang kapatid. At may panibagong hamon, magpapa-DNA test daw si Senador Amy Marcos. Ito na naman tayo sa hair follicle test ng First Family na. Kung gusto niyo magpa-DNA, di go ahead. Go ahead. Pero hindi po pakikinggan kung anumang hamon ang gusto ni itong si Senator Amy Marcos. So hindi naman po, opo, go ahead. Hindi pa rin po magpapa-hair follicle test itong pamilya Marcos. Para ano ang patunayan? Matagal na napatunayan na nag-negative ang Pangulo sa isang drug test. Sila pa ang nagbigay nito bago mag-eleksyon, naniwala sila dito, at pati ang St. Luke's, ang pamunuan ng St. Luke's na nagbigay ng certificate about dito, pinatunayan, kinonfirm ang kanilang test, ang kanilang evaluation. So ano pa? Para sirain ang Pangulo? So ano na naman ang susunod nilang iuutos sa Pangulo? Ang Pangulo ang uutusan talaga nila for this? Hindi naman utu-uto ang Pangulo. Bakit? Nung panahon ba ni dating Pangulong Duterte, hinahamon din naman siya. So anong ginawa niya? Ang Presidente, ang Pangulo, alam naman natin kung paano magtrabaho. Sino ba ang nag-aasal na parang gumagamit ng droga ngayon dito? Ang Pangulo ba o sila? Sa tingin niyo ba na nalilihis na tayo sa isyong ibinalik kay Pangulong Marcos gayong siya ang nagsimula na issue ng corruption, Yusek? Hindi. Propaganda ito. Kitang-kita mo naman. Dahil kung ikaw mismo ang nagpapa-imbestiga at alam mo, halimbawa ikaw ang may kasalanan, bubuksan mo pa ba ito? Babalik ko ulit. Katulad nung nangyayari nung nakaraang administrasyon. Rampant ang ghost projects. Pero meron ba kayo nadinig na ganito kalawak na investigasyon? Hindi ba wala? So, hindi po natatakot ng Pangulo dito. Alam niya po ang kanyang ginagawa. Okay, doon sa 3 videos na in-upload ni dating Congressman Saldico sa insertion na 100 bilyong piso, ito po'y kinumpirma ni Senador Ping Lacson. Pero kayo ba'y sumang-ayon sa kanya na napaikutan o hindi alam ito ng Pangulo at may ilang opisyal ng gobyerno ang nagsabwatan para ito'y maisingit sa budget? Sa ngayon, wala po tayong masasabi. Kailangan po natin makita yung mga ebidensya, kailangan natin malaman kung sino yung mga maaaring tumistigo dito. So, hayanan po natin, kung magkakaroon ng malawakang pag-iimbestiga dito, mas gugustuhin po yan ng Pangulo. Sa unang pahayag po ng Pangulong Bongbong Marcos, sinabi niya na ayaw niyang patulan itong mga pahayag ni Saldico. Pero nag-resign po yung 3 miyembro ng gabinete na nabanggit din niya sa video. So, ano pong impact nito sa administrasyon na Yusek? Kung sila ay lalabas na mayroong kasalanan o sila sangkot, mas magiging maganda po ang magiging impact nito sa Pangulo. Dahil mismo Pangulo, ibig sabihin, ay hindi po nagtotolerate ng anumang gawain, lalo-lalo na kung may corruption pinag-uusapan. Opo. Ngayon po sa Facebook post 4 hours ago o 5 hours ago ni First Lady Lisa Araneta Marcos, may pinost po siyang meme na sinasagot itong si Senadora Amy na fake news daw po yung mga pahayag nito. Pero ito po ba parang fake din yata yung meme, Yusek? Nakita nyo na po ba ito? Opo, fake po yan. Hindi po yan totoo. Hindi galing mismo kay First Lady? Hindi po ganyan ang ugali ng ating First Lady. Opo. So, nirepost lang niya para masabing fake news po ito. Opo. Okay. Maraming salamat po, Palace Press Officer Castro. Ingat po kayo. Maraming salamat, Igan. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.